Amen. Praise the Lord. Talig ko ng Diyos. God bless you po. Tayo po'y magkaisang dumalangin. Let us pray. Praise the Lord. Hallelujah. Our gracious Heavenly Father, in the precious name of our loving Creator, our dearest Jesus Christ, once again to the leading prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, we thank you so much, O God, for your greatness, for your goodness, for your loving kindness, your mercy endures forever, O God. We thank you so much for this great opportunity to worship you in spirit and in truth according to thy will, O God. We heard the living testimony proving that you are great God and your word is never outdated. Lord, once again, forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Help me to bring forth thy message, O God. Anoint thy word and bind the power of darkness and remove all hindrance. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. First and foremost, the highest greeting of praise, worship, thanksgiving, honor, and glory belongs to our loving God alone. Everybody say amen. Praise the Lord. And we acknowledge to give double honor and respect the man of God, the prophet of God, our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida, and to the beloved Almeida children, and to the respective families, to our webcast viewers around the globe, to our beloved brethren here in Pitalo, San Fernando. Mayong hapon ka natong tanan. Palapakan natong Ginoo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. Nakaka-bless po yung awitin mga minamahal. Amen. Jesus, we're depending on you. Amen. Depending on thee, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga naman ng kasulatan, mga minamahal, in making plans, goals, mga minamahal, sa ating buhay, mga minamahal, for the future, believers must, mga minamahal, inquire, mga minamahal, of God, amen, concerning His will, and sincerely, mga minamahal, tinatawag na desire, that we must not act, mga minamahal, independently. Everybody say amen. Amen. So, we must recognize, mga minamahal, the happiness and useful living, mga minamahal, are completely dependent on God. Palabakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang buhay natin nasa Diyos. Everybody say amen. Ang Diyos nang may-ari sa atin. You bought with the price, sabi ng Biblia. Amen. You are not at your own. You are bought with the price. Tayo po'y pag-aari na ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. So whatever you do, plans in your life, goals, mga minamahal, we must dependent on God. Everybody say amen. Tayo po'y magtiwala sa mahal na Panginoon. We must not act like the foolish riches ba, yung tinatawag na foolish persons, mga minamahal, na sabi niya, marami na akong pera, ganito na ang plano ko, ganito, ganito, ganito. Wala na ang plano ng Diyos sa buhay niya. Ang plano na niya, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, oh, fool, mangmang, amen. Sabi ng mahal na Panginoon, sa gabing ito, kukunin ang buhay mo, saan kaya mapupunta ang iyong kayamanan? Everybody say amen. So sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ulitin ko po mga kapatid, we must recognize that true happiness and useful living are dependent, o tinatawag na are completely, maminamahal, dependent on God, maminamahal, and His will. So the principle by which we live should be if the Lord's will. Amen. So if our prayer is truly, thy will be done. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ito pong sabi ng banal na kasulatan, then we have the assurance that our present and future are in the protective care of our Heavenly Father. Everybody say amen. Kapag tayo po'y nagtiwala ng lubos sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sabi po naman, our future are protected by our Heavenly Father. And the songs of the choir, He will never leave us nor forsake us. Palapakan natin ang mabait na Diyos. Hindi tayo pababayaan ni iwanan ng mabait na Diyos. Ever see, man? Sa oras ng kagipitan, mga minamahal, nandiyan ang mahal na Panginoon. Kakasamahin tayo ng mabait na Diyos. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, we must dependent on Him. Ever see, man?
Sa pagtiwala lang tayo sa mahal na Panginoon. Put your trust in God. Sabi po ng banal na kasulatan, and He will never leave us nor forsake us. Kindly open your Bible, mga minamahal. Praise the Lord. Ang ating pong topic ngayon, ito tinatawag na continue in prayer. Continue in prayer. From the book of Colossians chapter 4, verse 2. Kindly open your Bible, praise the Lord, and read it to me. From the book of Colossians, chapter 4, verse 2. Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving. Amen. Kolosas, Kabanatang 4, ang talata 2. Manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y mga puyat na may pagpasalamat. Amen. Amen. Continue in prayer. Tayo po'y magpatuloy sa pananalangin. Everybody say amen. And watch in the same with thanksgiving. Mananatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y mga puyat na may pagpapasalamat. Everybody say amen. So our dearest Jesus was concerned that maminamahal, His followers pray constantly. Everybody say amen. Or continually. Maminamahal, in order to accomplish the will of God for their lives. Gusto ng mahal na Panginoon na tayo manalangin lagi. Gusto ng mabait na Diyos na tayo laging tumawag sa Kanya, every seaman. Sapagkat gusto ng mahal na Panginoon na tayo pagpalain ng Diyos, every seaman. So He was concerned, mga minamahal, that His followers, mga minamahal, pray continually. Continually, mga minamahal, in order to accomplish the will of God for their lives. God has a perfect plan in our lives. Everybody say amen. God, according to the scriptures, the plan of God for you is very personal. Everybody say amen. It is just for you. Para sa iyo. Amen. May plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. And God, sabi po ng banal na kasulatan, His plan for you is very personal, detailed, and definite. Palapakan mo natin na malakas ang mahal na Panginoon. Definite, personal, at sinasabi mga minamahal na perfect. Amen. The plan of God for you, sabi nga ng Biblia, my thoughts for you, sabi naman in Jeremiah chapter, kindly open your Bible, 29 verse 11. Anong pagkasabi ng banal na kasulatan sa banal na kasulatan? Jeremiah 29 verse 11. From the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Amen. Jeremias, Kabanatang 29, ang talata ay 11. Sapagat nalalaman ko mga pag-iisip ng aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Everybody say amen. Ang plano ng Diyos sa atin, bibigyan tayo ng magandang kinabukasan, magandang kawakasan. Everybody say amen. Unexpected end, ibig sabihin, huling wakas ba? Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Everybody say amen. Sabi ng mahal na Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, not for evil. Ang mahal na Panginoon, hindi tayo gagawa ng masama. Everybody say, praise the Lord. Sabi nga ng banal na kasulatan, the source of everything that is good, ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. So, thoughts of peace and not of evil, to give us, mga minamahal, unexpected end. Bibigyan tayo ng magandang kinabukasan ng Diyos, magandang future. Everybody say amen. Kaya kung ikay nag-iisip na magandang future, sabi ng mahal na Panginoon, seek His first, His kingdom, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things, lahat ng bagay, anong pinapangarap mo, maganda para sa iyo. Mas pinapangarap ng Diyos para sa iyo. Palapakan natin ang mahal na Panginoon.
Dahil sabi niya, ang aking pag-iisip sa inyo ay para sa mabuti. Iniisip ng Diyos yung ating future. Iniisip ng Diyos yung kinabukasan ng bawat isa sa atin. Amen. May pag-iisip ang mahal na Panginoon, ang kanyang pag-iisip sa kanyang mga anak ay para bigyan tayo ng magandang kawakasan. Amen. Kaya kung tayo po, sabi po ng Biblia, mga minamahal, the plan of God is perfect, acceptable, amen, and for your good, para sa kabutihan natin, mga minamahal. The plan of God, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, is definite. Pag sinabing definite, hindi na magbabago yan. Mabuting pagpapala ang bibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya po mga minamahal, napakasarap na tayo po ay nandito na sa church, sa iglesia ng mahal na Panginoon. Nandito na tayo sa kamay ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, sabi po na banal kayo mag-continue in prayer. Manalangin, amen. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Sabi po na, continue means, mga minamahal, steadfast, tuloy-tuloy. Persevere, ibig sabihin, kahit medyo may kahirapan, persevere ba, mga minamahal? Implying strong, tinatawag na persistence ba? Na pag sumikapan natin na manalangin, amen. Bakit po mga tinuturuan tayo ng Diyos sa manalangin? Sabi po ng banal na kasulatan, in order to devote ourselves, mga minamahal, intensely to prayer, we must be alert to the many things that will detour, ito nga, mga minamahal, as from this purpose. Satan and the weakness of our human nature will try, mga minamahal, to cause us to neglect prayer itself or to become distracted while praying. Meron tayo pong kaaway kasi, kaya gusto ng kaaway, hadlangan ang ating mga prayer. Si Daniel, nag-pray sa mahal na Panginoon, kasama ang pag-aayuno. Umabot ng 21 days. Sabi ng mahal na Panginoon, unang araw pa lang ng iyong prayer, dininig na kita. Amen. Unang araw pa lang na kay nanalangin, sabi ng mahal na Panginoon kay Daniel, pinakinggan na kita. Kaya lang si Satanas umahadlang, amen. Inahadlangan niya yung blessing. Kaya si Daniel, nagpasting ng 1 day pa lang siyang lumuhod sa Diyos, pinakinggan na siya ng mahal na Panginoon. Subalit kailangan niyang ipagpatuloy yung kanyang prayer para mahawi ang hadlang ng kaaway, amen. So continue in prayer, amen. Tuloy-tuloy na panalangin pala ang gusto ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Kung ngayong araw na ito hindi pa binigay ng Diyos yung blessing na hiningi mo sa mahal na Panginoon, continue in prayer. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, minsan yung ating mga kainaan, minsan yung ang kaaway natin na hadlangan tayo para hindi tayo makapagpatuloy sa prayer. Binigyan tayo ng halimbawa ng mahal na Panginoon sa Book of Luke. Sabi ng mahal na Panginoon sa Book of Luke chapter 18, mga minamahal, merong isang likong huwes. Ito natawag na unjust judge. Merong babae na lumapit sa kanya at ang sabi niya, iganti mo ko sa aking kaaway. Ang sabi ng judge, hindi niya pinapansin. Subalit dahil araw-araw siyang binabalik-balikan ng babae, ang sabi niya, nakukulitan ako. Amen. Nakukulitan ako sa babaeng ito. Inaraw-araw akong binabalik, iganti ko siya. Sabi ng mahal na Panginoon, pakinggan ninyo ang pangungusap ng likong huwes. Wala siyang takot sa Diyos, wala siyang pinagpipitiganan sa tao at sa Diyos. Subalit, dahil sa ang babae, bumabalik sa kanya araw-araw, igaganti siya sa kanyang kaaway. Gaano pa kaya ang Diyos sa langit na umiibig sa atin? Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Na hindi niya dininggin yung ating mga prayer. Minsan sa ating mga prayer, remember these things, mga minamahal. Meron tinatawag na yes. Amen? Meron tinatawag na no. Meron tinatawag na wait. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. So meron tatlong sagot ang mahal na Panginoon sa ating prayer. Yes, wait, or no. Ano pong ibig sabihin ito, mga minamahal? Ibig sabihin, God gives one of three answers, yes, no, or wait.
Ang sabi ng Isaiah, Isaiah chapter 65 verse 24. Kindly open your Bible. From the book of Isaiah, chapter 65, verse 64. From the book of Isaiah, chapter 65, verse 24. And it shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear. Amen. Isayas, kabanatang 65, ang talagay 24. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako, at samantalang sila'y nagsasalita, aking didinggin. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon, yes. And it shall come to pass that before they call, I will answer. And when they are yet speaking, I will hear. Everybody say amen. Ibig sabihin, babang tayo nagsasalita, sabi ng Panginoon, bago sila mangyari, bago sila magsitawag, sasagot ako. Amen. At samantalang sila'y nagsasalita, aking didinggin. So meron tinatawag na yes, karakadaka. Everybody say amen. Na-experience na po ninyo mga kapatid? Amen. Na-experience natin yung tinatawag na answered prayer. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Yes! Binigay kaagad ng mahal na Panginoon. Minisip pa lang natin. Ito maraming beses na nangyari sa buhay ko. Iniisip ko pa lang isang bagay, mga minamahal. Hindi ko pa man talaga personal na iningi sa mahal na Panginoon. Minsan nandiyan na yung katugunan, dumating. Maalala ko tuloy, ay, matagal ko pala itong iniisip. Ever say amen. Sabi ng banal na kasulatan, ang pagsagot ng Diyos sa atin ay mabilis pa sa alas 4. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Answer thee. While yet they are speaking, I will answer. Abang ikapay nagsasalita, didinggin na ng Diyos yung prayer mo. Ever say amen? Merong ganun. Amen? Meron din tinatawag na no. Pag sinabing no, ito pa rin ay sagot ng Diyos. Pero hindi para ikabubuti mo, para hindi para sa iyo. Sabi ng no, basahin natin ang Biblia. 2 Corinthians chapter 12, 7 up to 10. Kindly. 2 Corinthians 12, 7 to 10. From the book of 2 Corinthians, chapter 12, verses 7 to 10. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Amen. Amen. Praise the Lord. Ikalawang Korinto, kabanatang 12, at alay 7 hanggang 10. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas, upang kitang palin na ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlol akong manalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. At bagkus akong mamapapuri na mamlaking galak sa aking kahinaan upang manahan sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga panghinagpis, dahil kay Kristo sapagkat pag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Palakpakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So ito po ang buhay ni Apostol Pablo. Everybody say amen. Nang siya'y manalangin sa Diyos, mga minamahal, sapagkat meron siyang tinatawag na thorn in the flesh. Meron siyang sakit si Pablo. Everybody say amen. Ang sakit ni Apostol Pablo, malabo yung kanyang mata. Amen. Kaya sabi nga niya, kapag ako'y sumusulat sa inyo, napakalaki ng mga letra. Habang ipinapadala niya yung mga letter, sapagkat hindi niya halos makita. So meron siyang thorn of the flesh. At ang sabi niya, ako'y nag-pray 3 times. Sabi niya, I pray unto God 3 times. Thrice. Ibig sabihin, 3 beses siyang nanalangin sa mahal na Panginoon. Subalit ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee. Ever say amen. Ang biyaya ko'y sapat na sa iyo.
So ako'y nagpapasalamat, sabi niya, sa lahat ng bagay na nasa akin. Minsan, meron tayo nandun sa tinatawag na may pangangailangan si Apostol Pablo in verse 10, kindly, sabi ng verse 10, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake, for when I am weak, then am I strong. Everybody say amen. So nagpapasalamat siya sa lahat ng bagay na sa kanya, sapagkat sabi niya, sa panahon na ako'y mahina, ako pala'y malakas. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So pinaintulot ng Diyos minsan yung mga sa ating buhay, mga kapatid. Baka sabihin natin, ang ganda naman ng patutuo ng sister. Instant merong house and lot. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Napakaganda naman ng patutuo ng sister. Humingi ng sasakyan, instant binigyan ng brand yung sasakyan. Ever say amen? Ako kailan kaya ako bigyan ng mahal na Panginoon? Minsan may ganon, amen? Di ba? Baka naman manlupay-pay kayo, mga minamahal, sabihin nyo, sila pinakinggan ako, hindi pinakinggan. Hindi po mga kapatid, ever say amen. Yung ating hinihingi, baka naman hihingi mo, humingi ka ng Mercedes-Benz. Ever say praise the Lord. Igu-igura, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say praise the Lord. Mga minamahal, ang Diyos nakikinig sa ating mga prayers. Ever say amen. Sabi ng banal na kasulatan, God supply all your needs. Ever say amen. Itutugunin ng Diyos yung ating pangangailangan according to His promise and according to His perfect time. Di bang tinatawag na time na ba? Meron kasing timetable ang mahal na Panginoon. Ever say amen. Kung wala pa ngayon, di praise the Lord gihapon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Kung hiningi mo, wala di pa binigay ng Diyos, wait. Amen. Maghintay tayo. Subalit mga minamahal, abang tayo naghihintay na susubok ang ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Naluluwalhati ang mahal na Panginoon. Ever say amen? Mahal na Panginoon, kailan mo kaya pagaling yung karamdaman ko? Hanggang ngayon hindi pa gumaling. Mga minamahal. Pero hindi mo alam. Ika'y nanatili sa kamay ng mahal na Panginoon. Ever say amen? Isa-minsan yung prayer natin, kailan kaya maligtas yung aking loved ones. Minsan, yun ang burden natin. Ever say amen? Yun din ang burden ko, mga minamahal, mga unsaved loved ones natin. Meron pa tayong mga mahal sa buhay na kailangan silang maligtas. Ever say amen? Hindi pa naman lahat ligtas yung ating mga loved ones. Pero iniling natin sa mahal na Panginoon na padalan sila ng mga ngaral ng Diyos para makarinig ng salita ng Diyos. Ever say amen? Pero hindi natin dapat ikabahala. Ever say amen? Dahil nga merong pagandang plano ang Diyos para sa kanila. Para dinulog mo na sa mahal na Panginoon, bahala ng Diyos para sa kanila. Ever say amen? Amen? Ibig ko sabihin, mga minamahal, merong plano ang Diyos. Darating araw, tatawagin sila ng mahal na Panginoon. Sila rin ay makalapit o mong isipin na, ako lang sigurong malangit. Ako lang sigurong makapunta sa langit. Yung mga pamilya ko, hindi sila para sa langit. Huwag po nating isipin yun. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Ever say amen? Sabi ng banal na kasulatan, wala sa Biblia yun. Ang sabi ng Biblia, sumampalataya ka sa mahal na Panginoon, ika'y maliligtas, pati ang buong sangbahayan. Ever say amen? Kung sinasampalatayan mo yun, magkaroon ka ng peace of mind. Magkaroon ka ng tinatawag na hope. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Hindi ka dapat ma-discourage. Ever say amen? Hindi ka dapat manlupay-pay, mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng bahay. Hanggang ngayon, wala pa akong bahay. In sa perfect time, bibigay ng mahal na Panginoon. Ever say amen? Napakabait ng Diyos. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Mami naman. Nais ko lang pasalamatan ng mahal na Panginoon din. Minsan inisip ko, pagtanda ko kaya siyang kaya ko. Amen. Minsan hindi natin mawala yun. Amen. Sabi ko, mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng mahabang buhay. Itong anak ko, wala pa yung mga puot. Hindi pwedeng iwanan nito ng ganito. Amen. Ang hingin ko lang sa malapin, bigyan mo ko ng mahabang buhay na para malalayan ko ito, mga ito talagang mahirap. Iwanan pang ganito itong kalagayan nila. Ever say amen. Kaya bigyan mo ko ng mahabang buhay, mahal na Panginoon, na talagang masubaybayan sila dahil mahalaga ang kaligtasan ng bawat isa. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Pagkatapos inisip ko, kulang na kami mga preachers. Kakaunti lang kami mga preachers. Napakalaki ng gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, nangangailangan ng preachers. Wala namang gusto maging preachers. Dahil mahirap maging preachers. Ever say amen?
Tanungin mo itong mga bata, gusto nyo maging preachers, walang magtaas ng kamay. Instrumentalist, taasan ng kamay lahat. Amen. So wala talaga, sabi ko, malapin, bahala ka na sa kanila. Amen. Pero alam ko, darating ang araw, may ihirangin ng Diyos ng mga preachers. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Iniisip ko lang, napakarami ng gawain. Tawag dito, tawag doon, kuya, kulang kami ng preachers. Kuya, kulang kami ng preachers. Sabi ko, mag-train kayo ng preachers. Ang sabi sa akin ng mahal na pastor noong 1991, 94, nandito ako Cebu. Sabi ng mahal na pastor Bananil, mag-train ka ng maraming preachers. So, dito pala ang gawain natin. Sige, train, turuan. Hanggang lumago ang gawain. Ngayon, kulang na naman ang preachers. Amen. Kasi sabi ko, mahal na Panginoon, hindi pa pwedeng iwanan. Napakarami pang dapat isagawa. Ever say amen. Kasi yung buhay natin, wala nang, ibig sabihin, patay na tayo sa daigdig na ito. Amen. Nabubuhay na lang tayo para sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Isang misa na nagsip ko, pagtanda ko kaya, saan kaya ako uuwi? Amen. Saan kaya ako uuwi pagtanda ko? Mga minamay inisip ko doon sa amin. Alam niyo mga kapatid, napakabait ng mahal na Panginoon. Yung mga loved ones ko, tinayon ako ng bahay. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung aking brother, nagtayo siya ng bahay, isinama. Pati yung dagdagan ko na lang para sa iyo. Hindi naman malaki, kwarto lang na malaking kwarto, may CR, okay na yun sa akin. Ever say amen. Para kapag umuwi kami, meron kaming kwarto. So mga minamahal, sinasakin yung picture, ito na. Sinama ko na yung kwarto mo. Mga minamahal, napakaganda. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. So ibig sabihin, iniisip pa lang natin, nandyan ang mahal na Panginoon, nagpo-provide sa ating pangangailangan. Ever say amen. Yung aking sister-in-law, mga minamahal, sabi ng aking beloved wife, ibigay mo ang first fruit mo sa mahal na Panginoon. Inisip niya anong pamasahe niya, anong panggatas ng anak. Paano siya makapagtrabaho, wala siyang kapera-pera. Itotoo lang, mga minamahal ng utang, sabi niya, pautangin ako pamasahe. Okay, wala na siyang ipilit eh. Ibinigay niya lahat. Amen. Pero mga minamahal din nag-expect na babalik ng mahal na Panginoon. Basta sabi niya, turuan mo lang kung magbigay, magtapat. Amen. Para bang sabi nga ng Biblia, itapon mo sa dagat ba? Amen. So mga minamahal, cast your bread upon the water, sabi ng Biblia. Ilabay ba sa dagat at babalik din sa iyo. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So mga minamahal, napakabait ng Diyos. Ever say amen. Sino magbigay sa iyo ng ilang milyon bahay, house and lot sa panahong ito? Amen. Amen po ba mga minamahal? So makikita natin ang kamay ng Diyos ay magbibless sa ating buhay. Ipagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Hindi may siyang kamay ng Diyos, sabi ng Biblia. Prayer lang, prayer. Mahal na Panginoon, ikaw nakakalam. Ikaw ang nakakalam sa lahat ng bagay. Mahal na Panginoon magpo-provide sa ating pangailangan. Mga minamahal, nakita ko ang kamay ng Diyos. Nakita ko ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Tinutotoo ang plano ng Diyos. Pagpalain mo kaming lahat, pagpalain mo kami mga loved ones. Mga minamahal, nandiyon ang blessing sa ating mga loved ones. Ever say amen? Talagang tuloy-tuloy ang pagpapala. Hindi mo maisip, mga minamahal. Pandemic na pandemic, yung aking mga pamangkin, magpagawa ng bahay, tag 2 million, 6 na buwan, tapos ang mga bahay. Saan kaya kumukuha ng pera sa mga minamahal? Para nakahukay ng ginto. Ever say amen? Alos lahat ng aking pamangkin, mga binata dalaga, meron na silang mga house and lot na mga worth, mga millions na mga bahay. Sabi ko, totoo ang blessing ng Diyos sa atin pag tayo po'y naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ever say amen? Ibubuhos ng Diyos ang blessing. Pandemic na pandemic, mga minamahal, napakahirap ng buhay. Pero nakikita ko, mga minamahal, na ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi. Pandemic na pandemic, nung kasagsagan ng pandemic, puros lockdown. Sila lang ang nakakabiyahe, mga minamahal. Dahil yung kanilang negosyo, yung mga gasol, mga tawag dyan, mga minamahal, yung mga gasol na i-deliver by truck, i-deliver sa mga probinsya, mga minamahal. So hindi po yun, kailangan i-deliver talaga yun. Ever see man. So tuloy-tuloy sila sa mga checkpoint, napakahirap na mga checkpoint. Pero sila walang checkpoint sa kanila mga minamahal. Dahil nga necessity yun, mga minamahal. So nakita ko ang Diyos gaano magpala sa atin. Mga minamahal, by prayer, huwag tayong magsawang manalangin. Ever say amen. Pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Sabi po ng banal na kasulatan, wait, maghantay.
kung kailan darating, magantay lang. Ever amen. Huwag tayo magmadali. 1991, wala kaming makain. Dito Cebu. After crusade, grabe ang hirap. Talagang, puros kami, parang tuko na lang kami mga minamahal. Amen. Yung mga naunang mga kapatiran, para kami mga tuko. Mga minamahal, alam mo yung tuko, ulo lang malaki ba? Tsaka yung mata. Amen. Talagang walang laman yung katawan. Amen. Talagang parang pat-pat. Mga minamahal. Pero, sige tuloy-tuloy lang. Mga minamahal, alam ko may blessing ang Diyos. Ngayon, mga minamahal, ang dami nating lupa, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ang dami nating mga lupa, tuloy-tuloy. Pinagpala ang Cebu. Every shout, praise the Lord. Nakakatulong tayo sa mga outreach. Tayo nagbabayad ng mga lupa, nagtatayo ng mga chapel. Mga minamahal, could just imagine, mga minamahal, pinagpala po kayo, ever amen. Noong araw, alos wala kaming piso. Amen. Hanap ka ng piso para idagdag pambili ng tinapay doon sa dako ng kalkalan na lahat ng bag, buksan ng lahat ng bag, baka may natagong piso ron. Amen. Yung papaya, nakatayo yung papaya, paglapit mo may mga pangalan bawat isa. Hindi pwedeng pakialaman, magkagyera, magka-civil war, amen. Yung papayang binog, may pangalan na yun. Mga yung bubot ba, yung hindi pa hinog. Paglapit mo sa papaya, mga minamahal, may pangalan. Kaya, kumbaga, mga minamahal, tawag dyan, personal property ba? Ever say, praise the Lord. Pagkatapos magluto kami ng yung noodles, isang kalderong noodles, isang kalderong tubig, 3 noodles. Pagkatapos lagyan ng bubot na papaya, lagyan Nor cubes. Habang hinihikot yung kaha, yung sandok, nakatingin kami lahat. Makain ba yan? At tanong namin kung makain ba yan? Mga minamahal. Pero pagkatapos mga minamahal, nang mag-share na umuusok yung kaldero, wala nang laman, mga minamahal. Ubus na, amen. Sabi ko, mahal na, pero hanggang kailan kaya ito? Hindi 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, 5 taon. Ever amen. Fasting, prayer, fasting. Sige, tuloy-tuloy. Mga minamahal. Pero ngayon, umaani tayo ng pagpapala sa panalangin ng ating beloved pastor. Ever say, praise the Lord. Pandemic, baka bili tayo ng mga sasakyan. Kasi nga, ang layo ng bugo. Bawal sumakay pag walang vaccine. Napakahirap sumakay. Amen. May mga checkpoints. Bantayan na island, bugo, wala tayong masakyan. Awang-awa ko sa mga workers. Aalis dito ng madaling araw. Uuwi ng madaling araw. Amen. Talagang hirap na hirap mo minamahal. Sabi ko, malabayan, bigyan mo kami ng masakyan. Yung mga sasakyan natin, hindi ka sigurado kung makarating ka sa paroroonan. Amen. Mamaya, tatawag, kuya, tumirik kami. O, rescue na naman. Amen. Minsan doon sa Mactan, habang umaakyat yung kotse kong maliit, namatay. Yung mga sisters nagtulak paakyat, mga minamahal. Pawis na pawis. Amen. Sabi ko, malabayan, bigyan mo kami ng service. Ever say amen. Ngayon, mga minamahal, tuloy-tuloy ang pagpapala. Binigyan tayo ng magandang mga sasakyan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Mahal na Panginoon, mga sambahan, dahil mahirap mangupa, wala na tayo yung magagamit. Ngayon, sariling mga lupa natin, binibili natin, tag-worth million. Ever say amen. Amen. So tuloy-tuloy ang trabaho. Ibig sabihin, totoo. Wait, magantay tayo. May takdang panahon ng mahal na Panginoon. Ibubuhos ng Diyos ang pagpapala. Huwag tayong magmadali. Everybody say, praise the Lord. Oh, ilang taon na tayo? 30 years. Mga minamahal dito Cebu. Nakita natin ngayon, binigyan tayo ng sariling pastoral house. Ever say amen? Doon sa Tabunok, pag umulan, angat ng tubig, angat lahat. Amen. Pati tubol, mga minamahal, angat. Amen. Totoo ito, amen. Papasok yung mga daga, nalaki ng mga daga, mga minamahal. Sa mga bahay, mga pastoral house natin, mga aas, mga minamahal. Napakahirap, mga minamahal. Pag umulan, basa ang mga ibang workers. Wala tayong sariling pastoral house. Pero ngayon, napakaganda ng ating mga pastoral house. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Itong ating chapel, nakikita ko na yan na mapapaiyak ka. Ever say amen. Amen. Nagbabayad tayo ito ng almost 100,000 sa mga labor lang. A week. Amen. Ang materialis pa mga minamahal. Ngayon nag-atop sila sa taas.
Lubi ng malapin by December, mabubungan na lahat ito. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Wait! Magantay tayo, huwag tayong magmadali. Meron takdang panahon ang Diyos pagpapalain ang kanyang iglesia. Ang sabi ng ating beloved pastor, bago man mag-rapture man, lahat ng mga anak ng Diyos pagpapalain ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat kayo pagpapalain ng Diyos. Amen. Kayo mismo matilawan nato ang kaayo sa Ginoo. Amen. Kayo mismo magbibilang ng bahay, mga sasakyan. Kayo mismo, mga minamahal, yung mga anak ninyo, sabi na Biblia, and your children will be rich. Ang inyong mga anak ay yayaman. Ever say amen? Hindi naman atin after yung kayamanan, mga minamahal, basta't sa'yo, maligaya tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, seek ye first His kingdom and His righteousness. Ang lahat ng bagay idaragdag na lang sa atin. Ever say amen? Kaya much more in prayer. Kailangan manalangin po tayo. Bakit po? Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8. Kailan? 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Amen. Unang Pedro, Kabanatang 5, ang talali 8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat ang inyong kalaban na diablo, na gayang leong umuungal na gumagala ng umahanap na masisila niya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So sabi po ng Biblia, you'd adversary the devil. So when humanity fell, mga minamahal, into sin, Satan, mga minamahal, become the ruler of the world by assumption. He dominates the whole world, mga minamahal, patrols the earth, and is a commander of a host of evil. So ito tawag, meron tayong kaaway. So through whom he enslaves and keeps captive those without Christ. Only believers have been delivered from his power. Ever say amen. Yet as a roaring lion, he remains a threat to believers, minamahal, and seek to destroy them. So, minamahal, sa ibon ng Biblia, especially through sufferings and experiences of sufferings. So he will spiritually destroy anyone who abandon the protections of God through our faith in the blood of Christ. So our spiritual warfare by the Holy Spirit. So our prayers to God, we are fully equipped to defeat Satan's scheme. Ever say amen? To resist him and to stand firm in the faith. Palapakan mo natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, you have the adversary, the devil. Yet, mga minamahal, we have power, mga minamahal, from high to defeat Satan. Yet the devil become, mga minamahal, threat in our spiritual lives. Ever see amen? Satan's, mga minamahal, uses various schemes and looking to your downfall, mga minamahal, by his various schemes, may tinatawag na wiles of the devil. Ang kaaway natin sa Yawa, ang Yawa, is seeking someone who may devour. So those who leave God, mga minamahal, o abandon God, shall captives by His power, ever see amen, and destroy them. Mahirap umiwalay sa Diyos. Palapakan mo natin ang mahal na Panginoon. Mahirap iwanan natin yung ating paglilingkod na ito, yung ating pananampalataya, sapagkat meron tayong kaaway. Amen. The devil, sabi ng Biblia, is seeking someone who may devour. Naghahanap ng masisila kagaya ng leon, umaatungal. Ang leon na umaatungal, hindi kanya, mga mamimahal, pasailoan, ever say amen. Ganon ang ating kaaway, sabi po ng Biblia. So sabi po ng Biblia, mga minamahal, the wiles of the devils, there are various schemes, o yung tinatawag na wiles of the devil. Una, yung tinatawag na perpetuate division in the church. Nagkakaroon ng misalan ng mga division sa iglesia. Another thing, unbelief to His promises. Mga pag-aalinlangan sa pangako ng Diyos. Ever see amen? Meron tinatawag mga minamahal na gawa ni Satanas to deceive. Because Satan is serious in his desire to deceive people and bring soul into eternal damnation. By sinning, magkasalang tao, temptation to sin,
God is serious about sin. Everybody say amen. Amen. Because the Bible says the greatest enemy of humankind is sin. Everybody say amen. Destroying your soul and life. Wawasakin ni Satanas ang iyong buhay. Kaya sa atin, mga Kristiyano, nakatikim na tayo kung paano mabackslide, mawalay sa paglilingkod sa Diyos. Napakahirap. Everybody say amen. Amen. Just like during the days of Noah, he transgressed the commandments of God, mga minamahal, by fleeing and disobey the commandments of the Lord. He lost his power. He lost his joy, peace, ever say amen. He lost his everything, mga minamahal. He lost his testimony. He lost his power. It cost much money. Bakit? Gumastos pa siya. Mas magastos kapag tayo wala sa Diyos. Pero kapag tayo nasa mahal na Panginoon, nandiyan ang blessing. Abot-abot ang pagpapala sa atin ng mahal na Panginoon. Ever say amen? So, if the children of God disobey the Lord, mga minamahal, sabi po na Biblia, terrible things will happen. He lost his joy, he lost his peace, he lost his communion with God, he lost his fellowship with God, he lost his fellowship with the Holy Spirit, he lost his power, he lost his testimony. Everybody say amen. Everything in him was lost. Everybody say amen. Mawawala ang lahat sa kanya kaysa panahon ni Jonah. Kinain siya ng malaking isda. Nung nandoon na sa ilalim ng isda for 3 days and 3 nights, humingi siya ng tawad sa Diyos. At ibinuka ng Diyos yung bibig ng malaking isda. Doon mismo sa pinag-uutos sa kanya ng mahal na Panginoon. So when the children of God disobey the Lord, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, God is patiently wait. Everybody say amen. Matyaga ang Diyos na nag-aantay sa atin kung kailan tayo babalik. Minsan, more than 10 years nag-backslide, more than 50 years nag-backslide, pero nandun pa rin yung habag ng Diyos. Dahil una, meron kayong mga magulang na nanalangin para sa inyo. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever see, man? May mga prayer warrior sa inyong pamilya. Kaya yung mama nyo talagang halikan ninyo ng gusto. Palapakan ninyo ang tinamahal na Panginoon. Yung papa nyo na matyaga, na naglilingkod sa mahal na Panginoon, parangalan ninyo sila. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Kahit matanda na sila, pero nandoon ang kanilang puso sa pananalangin. Yung prayers ng mga taong matuwid, pinagkikinggan ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen? So when Jonah realized, mga minamahal, he lost his everything. He repent. And he promised to obey the commandments of the Lord. Mga minamahal. So when the children of God, mga minamahal, disobey the Lord, these things will happen. Everything in his life was being lost. Mawawala ang lahat ng bagay. Pero kapag tayo nanumbalik sa mahal na Panginoon, nandiyan ang blessing ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Amen. Kaya mga minamahal, continue in prayer. Huwag tayong magpabaya sa prayer. Ito po ang ating panlaban. Everybody say amen. Everybody say amen. Ang panlaban natin, mga minamahal, yung prayer lang. Instant yung tinatawag na continue, ibig sabihin persevere. Ibig sabihin steadfast, tuloy-tuloy na panalangin. Huwag tayong bumitaw sa mga prayers natin. Ang ating mga prayers pinakikinggan ng mabait na Diyos. Time will come, God will answer all your prayers. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dinigin ng Diyos yung ating prayers at ikaw mismo, sabihin mo, totoo pala, dumidinig ang Diyos ng mga prayers. Ever say, praise the Lord. Yung bawat prayer natin, hindi nakakalimutan ng Diyos. Nakalimutan mo naman ng iyong prayer, pero hindi pa rin nakalimutan ng ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. At mabibigla ka isang araw, darating. Ito pala yung pinag-pray ko noon. Salamat. May time pa lang, mahal na Panginoon, ibibigay niya sa akin. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So magmanalangin po tayo, huwag tayong magsawa sa ating mga prayers. Sa lahat tayo umawit sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang
ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon'y tapat, kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, at para bang daigdig sa'yo'y pinapasal. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat, kailan pa man. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y ninahiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat, kailan pa man. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat, kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako magtitiwala, sa biyaya niya naman. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon'y tapat, kailan pa man. Kung ika'y lalamig, wala kang malapitan, para bang daigdig sa'yo'y pinapasal. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat, kailan pa man. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat, kailan pa man. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat, kailan pa man. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat, kailan pa man. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba,
Panginoon tapat, kailan pa ba? Ang Panginoon tapat, kailan pa ba? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dalig ko ng Diyos, mga minamahal, bago kita mag-ampo sa atong mga panginanglan, praise the Lord. Alang sa atong mga bisita niya karon sa atong atubangan, praise the Lord. Mga igsoon, ingon sa balang kasulatan, ang Diyos adunay nindot nga plano sa iyang mga katawhan. Amen. Panahon karon na ang plano sa Diyos miabot sa inyong kinabuhi. Gipili kamo sa Diyos, gitawag kamo sa Diyos karong adlaw. Pasalamat kamo ang Diyos, mo'y plano nining tanan. Kay ingon sa Biblia, walay makaduol sa Diyos, kundi niya pagtugot. Ever say amen. So ang tanang tao makaduol kaniya, pagtugot kini sa Diyos, mga minamahal. Ug ning rasa, ingon sa Biblia, ang tanan mo dawat sa Ginoo, tagang kitag kagahom mahimo kitang anak sa Diyos. Labaw ka pa sa anak sa presidente, kay ang Diyos mawi imong amahan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Siyang tuburan sa tanang grasya ug panalangin. Siya maghatag nimog kinabuhi, maghatag nimog kaluwasan sa imong kalag. Usayon sa igso, sa Biblia may igsoon, bulahan ng tao makakaplag sa Ginoo. Amen. So sa inyong buhaton, adunay upat kay kinahanglanon inyong buhaton para madawat ninyo ang kaluwasan. Una ang pagtuo sa Dios. Amen. Pagtuo, di kita magbayad sa Ginoo. Amen. Sa atong kaluwasan, gibayran na sa Ginoo ang inyong kaluwasan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ang gipangayo lang sa Dios kaninyo, mutuo kita. Amen. Siya ang Dios na nagpakatao, nagilangsang sa krus na banhaw, mikayab sa langit, ug siya ang Dios na mubalik. Tuhuan nato ng atong Ginoong Jesucristo, siya ang Dios nga gamhanan. Amen. Mutuo kita sa usa ka Dios, walay lain ang atong Ginoong Jesucristo. Ikadua, ang iyong buhaton, ang iyong paginulsol. Importante ang atong mga paginulsol. But pasabot sa paginulsol, pagtalikod sa kasalanan o pagbalik sa Diyos. Amen. Istrikto ang Diyos bahin sa sala. Ang tanang sala, ang bayad sa sala, kamatayon. Ingon sa Biblia. Apan mga kaisunod ko, gibayran ka na sa Diyos dito sa krus, sa Kalbaryo. Amen. So hinulsulan ang imong sala. Sama ka na mo, naginulsol kami. Ako adik-adik, gibiyaan akong pag-adik-adik nangalagad ko sa Ginoo. Amen. Ikatulo ang bautismo, doon ay tubig diha. Bautismoan ka mo sa tubig. Nasa Biblia, unless a man be born again, sabi nang, he cannot enter into the kingdom of God. Gana, o gawas ang tao, ikaanak sa tubig ug sa Espiritu, di siya makasulod sa gingarihan sa Diyos. Ang bautismo, paghugas sa inyong mga sala. Libre, walay bayad. Doon ay mga sinina, na iyong isulo, o doon ni basa, anyong sinina. Maugasan ninyong sala, maabri ang langit kaninyo. Ever say amen. Ikaupat ang Diyos, tagaan ka mo Espiritu Santo. Sa tanang mudawat mga lagad, sige, tagaan ka mo Espiritu Santo. Wala ni mapalit sa bisag asa, dapit, amen. Ang Espiritu Santo mo ay maghatag libre. Palapakan natin ang ating mga lapay. Madawat ni mo ang Espiritu Santo sa Diyos. Ang bunga sa Espiritu Santo, ang gahom. Magpuyok ang malinawon, malipayon sa imong kinabuhi. Maunay grasyang miabot karon sa inyong kinabuhi. Palapakan natin ang atong buotang Dios. Ang inyong ngalan may sulat sa libro sa kinabuhi. Amen. So tagalangit na kita. Sabi ng Biblia, we are stranger and pilgrims in this world. Kita mga lumalab estranghero lang diri sa kalibutan. Ang atong tinuod nga puloy-anon sa langit. Nag-andaman Dios kanato. So, inyong dawaton ng Ginoo, ibayang inyong kamot sa itong mga bisita. Praise the Lord. Kinasing-kasing po, isabat kamo sa pag-ampo. Ilitok kini mga pag-ampo. Ginoong Jesus, salamat Ginoo sa imong pagpili ka nako. Salamat Ginoo sa imong pagtawag ka nako. Anya ko karon, Ginoo, sa imong tubangan ug uban sa pagpaubos sa akong kaugalingon. Gidawat ko ikaw karon nga akong manluluwas. Ginoo, Dios o hari sa akong kinabuhi. Ginoo, pasaylo ako sa akong sala o gisulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi sa ngalan mo Ginoong Jesus. Amen. Palapakan nato ang Ginoo. Magampuming kaninyo. Langit mo nga mahan nga makagawom sa tanan sa ngalan mo Ginoong Jesus. Sa unang pag-ampo sa among beloved pastor. Salamat sa mga kalag niya karon. Midawat kanimo Ginoo, pasaylo sila.
Ginoo, pasayloa sila mga sala, o gisulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Ikaw magapanalangin kanila, dagayin sila pagtuo, O Diyos, aron makapadayon sila sa pag-alagad kanimo. Sa ngalan mo, Ginoong Yesus, I pray. Amen. Praise the Lord. Magampo kitang tanan sa atong mga panginahanglan, niya kita karon sa mga pag-ampo, o sa tinatawag na panalangin ka nato kining pag-ampo, maigsoon. Kaya kung magampo kita, maminaw ang buot ang Diyos. Ipaibalo sa Diyos ay inyong panginahanglan. Kung sabay inyong kinahanglanon sa Ginoo, ipaibalo kaniya. Magampo kitang tanan. Yung orasa, ang tanan maglitok sa inyong mga personal ng mga prayers. Sige po, magampo kitang ang tanan. Hallelujah. Langit nung amahan, sa ngalan mo Ginoong Jesus, anya kami, O Diyos. Nagpasalamat kanimo, nakanunay ka, naminaw sa among mga pag-ampo. Sa unang pag-ampo sa among beloved Pastor, Wildes Almeida, Ginoo, pasaylo kaming tanan. Sa among mga pagkukulang, usaya mo, makaplagan kami sa among mga kaluyahon, Ginoo. Among ginulusulan, ining tanan, Ginoo, na oras, ning orasa, Ginoo, ikaw magatabang sa mga kaigsunan, ikaw magapanalangin kanila. Ikaw, Diyos, magtagbo sa ilang panginahanglan, magsulbad sa ilang mga problema, mag-ayo sa doon ay mga balatian, Ginoo. Kuptan sila, ligunan sila, Ginoo. Ikaw magapanalangin sa ilang mga business, sa ilang mga gitukod ng mga negosyo, sa mga klaseng negosyo, ikaw magapanalangin. Sumala sa imong plano at kabubuton, Ginoo. Tabangi sila, Ginoo, sa ilang mga trabaho, sa ilang mga panginabuhian, sa ilang mga panginabuhian, ikaw magapantagbo sa mga panginahanglan nila, Ginoo. Ilayo sa mga sakit, mga balatian, mga disgrasya, sa kadalanan sa ilang pagmamaneho, sa ilang mga trabaho, ampingan sila, O Diyos. Tagaan silang taas kinabuhi, labaw sa tanan sa Ginoo. Ang ilang mga loved ones, tagaan kagawal, igayunan na makaduol sa imong tilan, Ginoo. Luwasa ang ilang mga panimalay. Panalanginan kaming tanan. Ug ang among beloved pastor, among giampo, Diyos, tagaan sa mayong panglawas, taas kinabuhi, wan sa iyong pamilya. Sa ngalan mo, Ginoong Jesus, in Jesus' name. Ibandong kamot sa inyong ulo, mga minamahal, badlungan sakit, sige, hallelujah. Ang Diyos nasa atong taliwala, mga minahal, o ang dunay gahong pagpalaya sa mga sakit, sige, hallelujah. Langit ng amaning taknaw sa kapuno, among ginabadlungan tanang buhat sa kaaway, mga sakit, mga balatian, mga problema, pagduwa-duwa, kabugnaw, backsliding spirit, I command to cast out in the name of Jesus. Lukewarmness, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out. Doubts and unbelief cast out. In the name of Jesus, weaknesses cast out. Sickness cast out. Problem be solved. Vices begun in Jesus' name. In Jesus' name. Manindog kitang tanan, mga minamahal, muluksod at tulok ang beses. Singit kitang makusog na hallelujah, praise the Lord. Sige po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless po, mga minamahal. Atong announcement, mga minamahal, padahin kita maigsoon sa atong announcement. Praise the Lord. Kuha tag special offering kadali. Anda na pa special offering. Sige po, mag-pray ta. Hallelujah. Langit ng amahan, sa ngalan mo Ginoong Yesus, niya kami sa among special offering, pandalanginan, ang makaigsunan sa ilang pagtabang sa bulaton. Ibalik kini makapilo-pilo. Sa ngalan ng Ginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. O God, do na take announcement. O kaysa inamadlan o kwarta. Praise the Lord po, pag-i-announce, may nadampot na pera sa loob ng CR ng brothers. Doon na po yung napunit na kwarta sa CR sa brothers. Pag-i-claim lang sa information. Kaysa inawadlan o kwarta na sa CR, basi check yung mga bulsa, basi nawang yung plate. Amen. So, hindi ko kauli. Ikadua po, ang yun nato karon sa mga kaigsunan na ang atong sakyanan na dunay diferensya katong atong service sa mga kaigsunan nga mosakay sa atong service. Naging unang driver ganina sa ako nga, kuya dili makadagan ang atong service kay nadaot ang clutch. So atong yung mga kaigsunan nga manakay dito sa atong service, palihog ka naman kapatiran nga doon na po yung mga pwede makahits. I-hits ninyo mga kaigsunan. Ever say amen? Amen. So di makadagan ang atong service karon kay doon ay problema. Okay. Okay, sige, praise the Lord. So, daligo ng Diyos, praise the Lord. May igsoon, ang atong beloved pastor, this coming June 28, 26, no? Iyang adlaw nga. May igsoon, katong mga kapatiran na gustong maghatag og gifts sa atong beloved pastor, ato lang usahon ang atong regalo, ever si amen. So, pwede ka mong mga to sa information, atag mo sa inyong para regalo sa atong malapastor,
atong ipalit og gifts para sa atong beloved pastor. Everybody say amen. Amen. So, mao na mga kaisunan ko, uga palihog kay birthday sa atong beloved pastor this coming 28, this coming month, June 28. So, 26 man ang Sunday, mo na celebration, praise the Lord, dito sa Manila. So, akong usbon, kung gusto mo maghatag og para regalo, ato lang itigumon tanan, mga kaisunan ko itong ipalit og regalo. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon, praise the Lord. Dalago ng Diyos, maiksoon, o ato nga panayimbahon, Merkules, alas 4 antod sa alas 8, Biyernes alas 5 antod sa alas 10, o Domingo alas 10 antod sa alas 3. Dalago ng Diyos, malindog kitang tanan, mga minamahal, praise the Lord, alang sa atong closing prayer. Atong bilad Brother Larry Delbo, amen. Praise the Lord. God bless you po sa atong beloved Lord Preacher Kenny Miranda. Ngayon manalangin po ito sa yung ating parang paghihiwalay. Magpapala po ng mambangan sa pangalan pinakamamalapang Jesus. Maraming salamat po muli sa hapong ito malapay nun. Sa tagumpay mong gawain langisan, malapay salamat, malapay sa paglangis mo, malapay nun. Maging sa simula sa pag-MC, sa iti makalangis, sa joyful song, sulungsong, iti malapay nun, maging sa patutuon ng kapatiran, paano po sila pinagpala, malapay nun. Mula po siya naglingkod sa iyo. Salamat, malapay nun. Salamat din po sa pagpaliwanag sa ipothandog, sa mga kapatiran walang sawa nagbigay, sa ipothandog ito nagigamit sa banal na gawain, malapay nun. Salamat, malapay nun. Salamat din po sa lauting mga choir, malapay nun. Sa iyong matamis sa presensya, patuloy, binuhos mo sa kaligtaan, nagpapatunay kasama. Sa amin, malapay nun sa hapong ito. Lalong higit, malapay nun, ni banal na salita, malapay nun din po sa aming mahal mga aral sa hapong ito. Nagbibigay sa aming pagkain, nagbibigay sa amin ng dugang pagkakaalam sa paglingkod namin sa iyo, malapay nun. Salamat sa iyo, malapay nun. Sa hapong ito, malapay nun kami po dumadalangin po sa iyo. Sa unat dalangin po ng aming ginagalang malapastor, Willis Rada Alpida. Malapay nun, panghawakan mo kami, malapay nun, hanggang siya bubalik, malapay nun. Nawa po siya mo malapit na bubalik, may datnan mo kami, ay gumagawa siya madalang kalooban, malapay nun. Maging sa amin, pero yung paghiwalay, malapay nun, hiwalay mo bawat sa amin. Ngunit yung dakilang presensya at pag-ibig, isumasamin, samahan mo kami sa aming pag-uwi. Maging sa mga kapatiran, sa pagtawid, malapay sa kadana, sa pagsakay, malapay nun, sa mga kapatiran, may mga sakyan po, sa kamalangin, pagmahamineho, malapay nun, ingatan mo malapay yung bawat sa amin, makarating mo malalating, naligtas sa kanyang-kanyang tahanan, malapay nun, at sa sunod gawain ni balik mong bawat sa amin upang kami sambahin sa Espiritu at katotohanan at iwang mo. Samod dalangin sa matamis at makapangyarihan ng aming pinakamamahal Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you po, minamahal. We love in the Lord with our dearest. Jesus loves you po. Praise the Lord. Magpalayans po sa atong preachers area. Palihog mga preachers, ilihans, mga kapatiran.